Kapunan, pinahirapan ni Attorney Christine Ferrer. Barado na naman ang anak ng hukluban. Ang masaklap pa, barado na ho sa defense team ni Vice President Inday Sara, supalpal pa kay Chis Escudero, anak ng kagwang. In short, nagkalat lang itong abogado ng prosekusyon na minupos na nirigla pa. Ito naman, nagulo ang witness. Script ng witness nagulo dahil kay Escudero, anak ng kamote. At ito pumabor pa kaya Vice President Inday Sara ang witness ng prosekusyon o talagang namali lang ng sagot itong witness na ito kay Kapunan, anak ng kagwang. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Pag-uusapan po natin ang nangyayaring barahan sa kakatapos lang na impeachment at trial, ika-14 na, anak ng kagwang naman. Tigil nyo na yan, lugi ng taong bayan. At nasupalpal po itong si Kapunan ni Escudero at barado pa kay Attorney Ferrer. Ito ay sa pagpapatuloy ng Article 1 tungkol po sa confidential funds and intel funds ni Vice President Inday Sara Duterte. Wala, naka-score po dito ang depensa at napaganda pa yung naturang pagdinig. Wala pang cross-examination yan Yung depensa, bukas po yan, patay ka kay Attorney Ferrer. Gusto kong talino pala tong si Attorney Christine Ferrer. O bago po natin umpisahan yung nangyayaring barahan dyan sa impeachment, kilalanin po muna natin saglit kasi nakakahanga po itong si Attorney Christina Ferrer. Bakit ba ang galing niya? At bakit ba ang talino niya at hindi natatakot sa kay Kapunan? Ito po pala ang background ni Attorney Christine Ferrer. Sipin mo, certified public accountant pala ito at abogada pa. Corporate tax litigation lawyer. 15 years of legal excellence. Sipin mo yan. Kaliit-liit lang babae pero grabe, matinik 15 years of legal excellence, corporate law, taxation, litigation, mergers and acquisitions. Achievements, certified public accountant lawyer within 15 years of legal practice. Ayan. Handled the 45 billion pesos acquisitions of mighty corporation by JT International Philippines. Former head of tax. Ganon, no? At secured 152.5 million pesos tax refund before the Court of Tax Appeals. Tindi rin pala, daming napanalo. Expert in corporate law, taxation, litigation, mergers and acquisitions. Certified in negotiations, mastery, Harvard Business School online. Putsa, sa Harvard pa. Lead the historic 25 billion tax compromise settlements between mighty corporation in the BIR. Sa panahon ni Tatay Digong, no? Yung mighty corporation nagbayad ng 25 billion tax. Former law professor, Ateneo de Davao University College of Law. Davawin niya man pala ito. Recognition, one of the most successful leaders to follow in Asia 2023. Top 10 consulting company leaders in the Philippines 2023. Exclusive member for Corporate Law Philippines 2026 Global Law Experts. Top 10 consulting company leaders in the Philippines in 2023. Corporate Law Philippines in 2026 Global Law Experts. Recommended lawyer, the legal of 500 Asia Pacific Corporate in M&A Project of and Energy.
Puta, antindi pala tong si Christine Ferrer, yung credential. Kaya hindi siya natatakot supalpalin at barahin itong si Kapunan. Speaking of barahan, ito na nga po. Binara po ni Attorney Ferrer itong si Kapunan dahil sa mga walang kwentang katanungan, kaya nakatikim kay Attorney Christine Ferrer. Narito, pakinggan natin. Galing Malolos, pumunta ng Davao, Negros Occidental naman. P-1-17-382. Milyu. Magkano to? 45,000 po in payment for rental safe house. Ang date February 21, 2023 po. and place is Ang nakalagay po sa dokumento na address is Negros Occidental. Negros Occidental. For the next one, P-1-17-492. Kaninong pangalan ito? Pirma lang po. Walang pangalan, may pirma. Saan naman place binigay ang perang ito? San Francisco Agusan del Sur po. So, from Negros Occidental, pumunta ng Agusan. Your Honor, please, Your Honor. Magkano ang... There's no question yet. Kindly, Ano ang date? I know na where you're getting at, but kindly finish your question, Counsel. Anong date ang inisyu nito based on this document? Ang date po is February 21, 2023. Okay, the next document. Counsel for respondent, yes. Your Honor, can the counsel be reminded not to make any inferences on the document, Your Honor, like from Counsel- Malolos, pumunta ng Negros. Counsel pumunta is so ng Agusan. reminded. Just ask your question to the witness. Let the witness be the one to respond to whatever elicitation or admission you want to get, Counsel. You may Yes, proceed. Your Honor, we will comply, although it's self-evident that all these documents are dated February 21, 2023. Ayan, barado ang malisyusang Kapunan sa kanyang mga katanungan sa witness. Parang estilo talaga yan ni Kapunan no, na ganyang pagtatanong, may halong malisya para yan ay pwede rin po yan maka-impluwensya sa mga senator judges, yung mga estilo ni Kapunan. Kaya tama lang barahin ng depensa itong ang tawag dyan maruming estilo ni Kapunan. Katikim ka. Hindi pa natapos yan. Talagang nasupalpal pa siya dito ni Senator Chis Escudero. Mantakin mo, presiding officer na po yung nagsupalpal sa'yo. Kasi ito patungkol pa rin sa mga acknowledgement Merong acknowledgement na pinapakita May nakapalagay kasi dun sa pangalan Jewel. Kinulayan niya, ginawang Jewel Chua. Tangina talaga. Ito, pakinggan natin kung paano siya sinupalpal ni Senator Chis Escudero rito. Who is the disbursing officer for this third quarter of the DepEd? Ang SDO po ng DepEd ay si Mr. Edward Fajarda. And by virtue of his function, it is the Mr. Fajarda who presumably, Madam Witness, disburse these amounts. Yes po. Any authorization from the DepEd Secretary, Vice President Sara Duterte, indicating or designating another person outside Mr. Fajarda to disburse these various amounts in various places on this date, Madam Witness. Any document attached to the submission? Wala po. Yung designation lang po ni Mr. Fajarda. Among these, just for the record, Your Honor, among these submissions is the name of Joel Chu. Wah. He, That's not Joel- Chua, Counsel. That's Chu. yes, Your Honor. Tingnan mo, loto talaga nagkalat itong hinayupak na Kapunan, no? Ayusin mo pagbasa.
O talagang nilalagyan niya talaga ng malisya lahat ng mga binibitawan yung mga salita. Wala na yan, hindi nakakatulong yan. Wala naman kayong numero. Joel Chu, hindi Joel Chua. Yung Joel Chua, yun yung kakampinin yung aso ni Bangag. Tabla rin buhaya. Tuloy oh. Upon verification by this representation, he denies any family connection, Your Honor. It is. Proceed, counsel. The signature, Madam Witness, will you go to this document? Yes po. The signature is in Chinese character. Can we ask fellow prosecutor to identify his signature? That would be self-serving, counsel. Move on, counsel. Move Okay, on. Madam Witness, outside these acknowledgement receipts, you said that there was no separate document indicating any authorized officer to disburse these amounts in different places on said date. Madam Witness, you confirm that? Ayan. Yes po. Okay, out. Napahiya rin si Kapunan dyan. Pati signature, gusto pang i-check, i-cross examine, wala na, hindi na pinagbigyan. Wala na, dapat ito, contempt. Dapat si Escudero, warningan mo at i-contempt mo si Kapunan, walang kwenta nagkalat. Tsaka yung mga ginagawa ni Kapunan, hindi rin naman niya nakatulong sa kanila. Bagkos ay nakakasira pa kasi parang naglalaro lang siya dyan. No? Parang ginagawa na lang niyang joke-joke ang impeachment trial labang kay Vice President Inday Sara Duterte. Umayos ka Kapunan. 32 million bumoto dyan kay Inday Sara. Tapos ilan lang yung magusga na si Inday Sara ma-impeach. Nick nyo. Ito pa. Narito pa. Barado pa rin po itong si Kapunan kay Attorney Christine Ferrer sa mga pagkakataong ito. At dito ho, ay nagulo na ho ang witness, script ng witness ni Kapunan. Nagulo na dito dahil kay Escudero eh. Ito, pakinggan muna natin. Unang pagbara. Okay. So itong pag-transfer ng responsibilidad sa disbursement na hindi naman special disbursement officer, sinabi mo, illegal. Doon po siya sa irregular, which is violation po siya sa joint circular. Okay. So yung joint circular nakalagay illegal, improper, at irregular. Ang sinasabi mo ay irregular. Opo, tama po. At bakit irregular ulit? Kasi po hindi siya Asked and hindi, answered, Your Honor. Asked and answered. Asked and already. answered, counsel. Okay. Barado ka! Huli siya dito ni Attorney Christine eh. Before you move on, Namali namali yung script. Kasi ang gustong isagot ng ni Kapunan, no, ng witness ba, ang gusto ni Kapunan na sagot siguro ay illegal. Dapat sabihin ng witness na Tabatsingtsing na illegal talaga yung ginawa ng opisina ni Inday Sara. Pero wala kang illegal kasi yan ay nasa ina-appeal pa. So irregular, hindi illegal. Sabi kasi ni Kapunan, gusto niya ang sagot na illegal. Kaya nabara na naman siya dyan ni Attorney Christine Ferrer. Buti magagaling tong mga abogado talaga ni Inday Sara, hindi basta-basta. Pag nasagot ka na pala, hindi mo na kailangan ulitin yung tanong mo. Kasi minsan, ganun ang ginagawa ng prosecution. Pag hindi nagustuhan nila yung sagot ng witness nila, inuulit nila. Kagaya ni yung isang hambugero na waray. Ulit-ulit, no? Kaya ang daming objection, umuulan. So dapat pala, isang tanong mo, pag may sinagot, wag mo nang itanong uli yung tanong mo kasi
Hindi ka na kontento sa sagot ng witness mo, kamalas mo. Hindi mo na briefing na maayos yung witness mo. O ito pa yung matindi. Lalo pong ginulo ni Escudero dito yung script ni Kapunan at ng witness. O tingnan mo, pakinggan natin kung ano ho ang advantage ni Vice President Inday Sara dito sa sagot ng witness ni Kapunan nung tanungin na ni Escudero. O ito. Counsel, with the indulgence of Attorney Kapunan, Ma'am Sailin, so dahil binigay di umano kay Latchika Mhm. ni Gina Acosta, dinisalaw niyo na lahat. Yes po, kasi direct violation po ito ng joint circular. Subalit dahil hindi yan dumaan sa notice of suspension, inisyu niyo yung notice of disallowance nang hindi binibigyan ng pagkakataon, sumagot muna o magpaliwanag ang OVP. Wala pa po sila. Ngayon pa lang kung sakasakali kung mag-a-appeal sila. Opo. So you have not heard the side of the Vice President or the OVP's office with respect to what you heard Gina Acosta say under oath in the House hearings. Wala pa Okay. silang response doon. Wala pa po. Wala Doon pa na rin lang kayong- po. Doon na lang po sa appeal. Doon na lamang. So inisyu nyo to nang hindi naririnig yung panig nila. Opo. You may proceed, Counsel, to the DepEd. Putang ina nun. Holy dito, sira ang script. Mantakin mo, nag-issue ka ng ang tawag yan, notice of disallowance na wala kang notice of suspension. Hindi mo pinagbigyan ang Office of the Vice President na makasagot man lang sa inyong audit findings, anak ng kagwang baboy ramo. So walang due process. Hindi nyo binigyan ng pagkakataon ang opisina ni Inday, hindi dumaan sa tamang proseso. Ang sabi niya, pag nag-ano na lang daw sila, yung tawag dyan, pag mag-appeal na lang, anak ng kagwang, hindi pala ganun pwede. Kailangan dumaan ka sa notice of suspension muna bago sa notice of disallowance. Ang ginawa nyo, bindalo shortcut. Di nagkagulo-gulo yung script ng taba-ching-ching na to. O, tingnan mo, ito pa, isa pa na nabulilyaso itong script ni Kapunan at ng witness na taba-ching-ching. Kano kaya, ma'am? Ilang malita kaya, ma'am? O dito talaga, ipapa-ipli natin, talagang pinawalang sala niya dito si Vice President Inday Sara. Kahit ano nga pagtatanong ni Kapunan, ang ending pa rin, wala pang ginawang violation si Vice President Inday Sara at wala pang pinal na desisyon. So ibig sabihin, kung walang pinal na desisyon, ang Commission on Audit patungkol po dito sa mga notice of disallowances ni Vice President Inday Sara, kasi pwede pang i-appeal, dapat hindi ito pinag-uusapan sa impeachment trial. Dahil hindi naman po ito impeachable offense. At ito ay pwede pang i-apila sa marami pang mga legal remedies. Inamin po mismo yan ng taba-ching-ching na witness si Kapunan, anak ng kagwang. Ito, pakinggan po natin. Naka-score talaga si Inday Sara dito. Narito. Madam Witness, nag-issue ang COA ICFAO ng notice of disallowance. What happened next, if any, kung maalala mo? Noon pong February 5, 2025, nag-appeal po ang Office of the Vice President. Nag-file po sila ng petition for review sa Commission proper. And do you know what happened to this petition for review? Nung April 10, 2026 po, naglabas ng decision ng Commission proper at na-furnishan po ang aming office and in-affirm po nila yung notice of disallowance in the total amount of 73,287,000. So yung petition for review, disallowed pa rin. Noon pong lumabas yung decision ng Commission proper, in-affirm po nila yung disallowance. Magkano yung disallowed ng commission proper? Same po sa nasa notice of disallowance namin, 73,287,000 po. At ano naman ang ibig sabihin
ng disallowed? Ang notice of ang disallowed po is sa level ni ICFO po kasi pag issue kami ng notice of disallowance, meron na po silang, we demand them to ibalik po yung pondo. Pero meron pong remedy, which is yung ginawa nila, nag-file sila ng petition for review po sa commission proper. At ano naman ang nangyari sa petition for review na yan? Ayun nga po, nagkaroon ng COA decision na inaffirm po nila yung notice of disallowance. Pagkatapos na inaffirm yung notice of disallowance ng commission, ano ang ginawa? Kung, if at all. Nung May 2026, meron po silang final na motion for reconsideration. So nag-file ng motion for reconsideration ang Office of the Vice President. Anong nangyari sa motion for reconsideration na final? Tungkol dito sa decision na ibalik ang 73 million na yan. Ano ang status? Wala pa pong naging decision ang commission proper po. Pending resolution po. Okay. Ano na kapunan? Ito yung sinasabi ni Chis Escudero na hindi dumaan sa tamang proseso dahil dumiretso po kayo sa nag-issue agad kayo ng notice of disallowance, hindi po kayo nag-issue ng notice of suspension. Dapat notice of suspension muna para makasagot itong kampo ni Vice President Inday Sara. Pati dyan sa Commission on Audit, anak ng kaguwang ka na bakikang ka eh. Hindi mo man binigyan ng due process itong OVP. Pero lumabas, no? Na wala pang final na desisyon ang Commission on Audit kasi merong petition at nung nag-petition, inaffirm pa rin ng Commission on Audit ang kanilang desisyon ng notice of disallowances. At meron pa rin motion for reconsideration, umapila pa rin ang OVP. Wala pa rin pong desisyon. So nakapinding pa rin po ito yung resolution na ito na itong mga motion na to. So dapat walang mapag-uusapan na confidential funds, ang intel funds dyan sa impeachment na yan. O tingnan mo, ano po ang sinabi ng Commission on Audit? Magkano lang ang notice of disallowance ng Office of the Vice President? 73 million pesos. Yung notice of disallowance, hindi po yung criminal liabilities. Sinasabi lang po nila, kung nag-appeal mo ngayon ang Office of the Vice President, meron namang motion for consideration sila sa COA at aakyat pa naman sa korte. Kunyari, sasabihin ng korte, wala, kung ano na po ang desisyon ng Commission on Audit, kasi ngayon wala pang desisyon, ay yan na po yung maging hatol, penalties ng Office of the Vice President. So yung 73 million, yun yung ibabalik. Ibabalik lang ng opisina ni Inday Sara. Pag hindi ibalik ng opisina ni Inday Sara yan, saka pa, kunyari, kakatigan ng korte yung sinasabi ng COA at wala pa rin namang desisyon yung COA. Kunyari na lang, i-assume natin na yung COA ay nagdesisyon na na yung 73 million pesos ay talagang dapat ibalik. Tapos, umapila ang OVP sa korte at sinabi rin ng korte ay hindi. Kung ano po ang desisyon ng COA ay yun na po ang susundin ng OVP. In short, natalo si Vice President Inday Sara. Sabihin na lang natin yung dalawang proseso nangyari na natalo si Inday Sara. Wala pong kaso yan si Inday Sara. Kailangan lang po ibalik ng Office of the Vice President ang 73 million. Pwede magpatak-patak kami. O kung hindi po ninyo ino-honor yung mga medisina na tulong ni Inday Sara, mga grocery, sa mga informante, mga katutubo na nangangailangan mga Pilipino, di magpatak-patak na lang kami. 73 million ilan ba kami? 32 million man kami, di tagda 2 peso kami. Pero malabo nga na iutos ng korte na ibalik. Isipin nyo, 73 million lang yan, notice of disallowance. Ginawa ng issue dyan sa impeachment trial. Ang gastos, ginawa tayong tanga, no? Ang mga Pilipino, nagtanga-tangahan din naman.
Maliwanag sinabi po yan ha, na 73 million ang notice of disallowances, hindi pa dumaan sa tamang proseso. No? Hindi walang notice of suspension, diretso notice of disallowance. At ngayon meron pang motion ng OVP, wala pang pinal ang kuha na desisyon. Hayan, gumastos na ang taong bayan ng 25 million pesos araw-araw. Anak ng kagwang, niloko tayo dito ha. Dahil lang sa 73 million na notice of disallowance, gumastos na po tayo ng 25 million times 14 ng 350 million. Pero ang pinag-uusapan lang pala natin ay 73 million na notice of disallowance. Anak ng kagwang, ginago tayo ng mga buhaya dyan sa Kongreso, kasabot si Kapunan pati si Bangag. Pero tahimik kayo sa flood control, no? Na trilyon-trilyon ang pinag-usapan. Malaki kasi, hindi kayang bilangin eh. Kaya dito na lang tayo sa 73 million, madali lang. Di nalaman tuloy ng taong bayan ngayon na barya lang yung pinag-uusapan dyan sa impeachment, anak ng kagwang. Pakinggan po natin itong si Attorney Michael Pua sa press con po nila. Sinagot po ni Attorney Pua yung iba dyan na nangyayari kanina. Okay, taas lang po tayo na may nahabol lang po ako na meeting. Sir, okay, try ko. Sige. Napalusot, credit notice, binigyan ng credit notice noong 2023 on definition that's passed ng liquidation regardless of maybe the uniqueness na binayad sa several locations in one day. Can you comment first on the credit notice? So does it help prosecution, the defense? Well, it's just a matter of fact. In fact, dati pa namin sinasabi yan kahit ng mga committee hearings pa lang na talagang may credit notice no yung DepEd. Obviously, that's not something that was being highlighted even by the media. But yun ang fact no na I think it was August 9, 2024 when DepEd received its credit notice. So at least na nalabas na ngayon in open court na yun talaga yung status, and that's also why I was asking the witness the other day when I was doing the cross kung alam ba niya yung status ng DepEd at kung alam niya ano ibig sabihin ng credit notice. But as the witness mentioned earlier, it's also a fact that a credit notice may be reopened, diba? Meaning kahit na settle na yung account, it may be reopened. So tingnan natin kung anong mangyayari dito sa credit notice na to, because I noticed that emphasis was also being made on if a credit notice can be reopened. But sa amin ngayon, on the part of the defense, at least nailabas na talaga categorically na may credit notice ang DepEd for the first and second quarter ng paggamit ng confidential funds. Just to limanize it, what does it mean? Ang credit notice simply means na after evaluation po ng Commission on Audit, ng liquidation report, ng mga submission at ng tugon sa AOM, is they allowed in audit yung nangyaring paggamit ng confidential funds. Meaning wala silang nakitang issue dun sa paggamit ng confidential funds. Senator Chis Escudero asked for witness. Wala pa daw pong naririnig na panig ng OVP doon sa notice of disallowance at pinadmit ito ng COA. Opo, tama po. Because ayon po sa rules ng COA, meaning rules of procedure, pagdating sa mga issuances nila, yung mga responses, meron pong 180 days from the receipt of any notice of disallowance ang ahensya para po maghain ng tinatawag na ating petition for review o parang apela no, sa commission proper. And I believe that we are still within the 180-day period. Hindi ko lang mabigay yung tamang date pero I think it's around October yung expiration ng 180 days if I'm not mistaken. So, kumbaga, hindi po sa hindi nagresponde ang OVP, ano pa lang, no? Nandun pa siya sa period within which OVP can respond. Yan hindi po pwedeng tawaging mayroon ng ano man yan sa pagkain. Well, sa atin naman po, ang atin namang panig parati is kaya may remedies kasi meron pang mga remedyo o meron pang mga hakbang na pwede gawin ng isang ahensya kahit na may notice of disallowance na para umapela
At syempre, ang purpose niyan is ma-overturn, no, yung notice of disallowance ng ICFAO. In fact, kahit na yung decision ng commission proper, meron pa rin tayong remedy na mag-motion for reconsideration, and after ng motion for reconsideration, pwede pa po tayong umakyat sa Supreme Court. Nasa rules po yan ng COA talaga. So wala pang final verdict. Kumbaga, wala pa pong final, tama po, na desisyon ukol dyan hanggat may remedyo pa. Ayan, narinig nyo mga bubonistang talyanista ni Baki. Wala pang pinal na desisyon yung 73 million na notice of disallowances. At yan po, hindi lang naman Office of the Vice President ang merong ganyan, notice of disallowances. Lahat ng ahensya ng gobyerno, pati nga si Bangag, panigurado yung confidential funds niya, tangina. Siguro billion, trillion ang mga notice of disallowances, lalo na yung DPWH yan, mga anak ng kamote. Si Inday Sara lang ang pinag-iinitan kasi nga para hindi makatakbo sa 2028 presidential election. Maliwanag ha, sana ito maliwanag sa maraming Pilipino na wala pang kaso si Vice President Inday Sara. Lahat yan ay may legal remedies pa. Wala pang final and executory na desisyon ang Korte Suprema. Pati kuwa wala pa ring desisyon. So wala pang nilabag si Inday Sara na batas, wala pang findings, mga kabisdak. O ito, patuloy lang natin sa Atty. Michael Pua. Sir, balik lang tayo sa credit notice. Kasi yung anchor kasi yung article 1 sa misuse of confidential funds alleged. Tapos na-cite nila doon yung alleged misuse of debt and confidential funds. So hindi ba yun na yung kaso ng prosecution nito na may credit notice na po na in other words na Well, I don't want to, as you know, no, ayokong bigyan ng any comment yung kaso ng prosecution because it's up to them to prove that, and obviously they will have a different opinion. Pero ang sa atin, as you know, I always try to maintain being objective and factual in terms of yung mga ganitong bagay. At ang sinasabi lang natin, actually hindi to first time matagal na namin sinasabi na may credit notice yung DepEd. It's just hindi siya na-highlight, and buti na lang na-highlight na rin kanina through yung testigo kung ano ba talaga yung status ng confidential funds ng DepEd na meron nga siyang credit notice. Kasi ang napapansin nyo sa mga previous na talakayan, hindi dito sa impeachment court, pero outside, no, kinakat doon sa ano na nangyari doon sa AOM, when in fact, matagal nang na-issue yung credit notice na yon, August pa nga 2024. But ganun pa man, just to be factual about it, nagsabi rin naman yung testigo kanina na yun nga, no, meron ayon sa rules sila, pwede pa raw buksan sakaling may makitang material new evidence, no, from the time they issued the credit notice within the 3-year period after that. So, I mean, let's just be factual para hindi magulo din yung ating mga kababayan. But yun, that's what it is. May credit notice ang DepEd. Sir, kanina rin sabi ni, question ni Attorney Ferrer yung competence ng witness. Can you expound on this? Ano po exactly yung question, ma'am? If matandaan nyo lang kasi maraming beses na question ng competence Yung sa umpisa pa lang, sir, inano niya kung competent na sumagot yung witness doon sa mga exhibit na ipipresent ng prosecution. Oh, I think it's because ang competence naman, it's either wala kang personal knowledge or you're asking for a conclusion or an interpretation that the witness is not allowed to do so. But ang kanina kasi ang naging talakayan and ang naging decision ng ating presiding officer is just let the witness answer if she knows. So sumusunod lang po tayo sa anong nangyari. I'm sorry, hindi kita madirektang masagot because I think I can remember she objected at least thrice or 4 times. So hindi ko lang direktang masabi. Pero para lang maintindihan ng ating mga kababayan, competence kasi means that that you have personal knowledge, that you have the expertise to answer a certain question, lalo na pag opinion yan, ang ordinary witness di pwede magbigay ng opinion. Expert witnesses lang pwede magbigay ng opinion. So maaring it borders on those things, or any interpretation or conclusion of law that obviously witnesses cannot make. So maaring yun po yung pinanggagalingan ni Attorney Ferrer. Sir, general comments lang. It was subject pero comment lang doon sa point ng prosecution na disallow yung 375 million pesos awaiting confidential dahil may problem doon sa chain of custody ng
disperse sa inyo Oo. Well, that goes into our main defenses, no? Kasi unang-una, yung notice of disallowance na yan, sasagot pa lang yung OBP. No? So, it will be answered within the 180-day period. Pangalawa, I think we will be able to address this issue during our own presentation of our evidence in chief. So, ano lang po, pakihintay na lang po siguro yung turn naman namin magpresenta nito. Early yung sa simula kanina sa stipulation of yung sa stipulation na nangyari kanina ng bata, yung pinag-uusapan kung may stipulator na, ang naging pa siya ng presiding officer is to submit the copies, yung defense. Ito ba yung 800? Yes. Yung hindi lang yata 800. I think lahat ng ARs, pati itong first, second, and third quarter. Oo. So, I think 4,000 ba? Parang ganun. Total of OBP data. Oo. So yun po yung pinapasubmit. Kasi ang nangyari, kaya nga sinasabi namin, although they keep on saying it's a common exhibit, meaning parehong dokumento, iba po kasi yung markings. May AR, kunyari makita tayo ng isang AR, hindi po nakamark yan as prosecution and defense. Meron pong baling isang AR, dalawang kopya, mark ng defense yung isa, mark ng prosecution yung isa. That's why sinasabi natin, it's not strictly a common exhibit. No? But ang naging decision naman is one, to use muna yung table na which is really allowed under the rules. Tama din naman po ang presiding officer. Of course, tama rin naman si Attorney Kapunan. It's provided under the rules, no, na pag voluminous ang documents, pwede namang summary lang. So yung summary, yung table na ginawa ng witness at in-identify ng witness ay nagamit kanina, and then nautusan naman tayo na mag-submit din kasi apparently hindi yata nagkaroon ng kopya yung impeachment court naman nung aming mga minarkahan na acknowledgement. Yes. Tuloy lang natin si Attorney Michael Poa. Yes, kaya yun. Kasi markado na yun eh. So dapat we should easily be able to submit those. May personal dyan preference, pero hindi kami, we will submit to whatever the impeachment court decides on. Tayo naman susunod lang po tayo. To be honest ako personally, pero personal ko to, hindi to defense team. Personally, nasanay ako dun sa 2 o'clock noon, and then so I had to adjust to the 10 a.m. So kung ibabalik, wala namang problema na hapon. But tingnan lang natin. I think ang gusto din naman talaga natin dito is maging maayos yung pagtakbo ng impeachment trial without also compromising syempre yung mga trabaho din naman ng Senado while this impeachment trial is being undertaken or is ongoing. Attorney, question po. Kanina po kasi nagkaroon ng discussion regarding natin sa was it a miscommunication yung schedule dapat ng pag-meet? Bakit hindi kayo nag-meet this Thursday, Friday? Oo, I heard that August 14 kasi yung nabigay na schedule ng team, no? But I don't want to comment any further na nagkasagutan na yung bawat panig doon sa floor kanina. Ayoko na sigurong dagdagan pa yun if you would just excuse me for that. And then meron namang decision na rin ng ating presiding officer. So at least from now, tuloy-tuloy na yan. So mga may paliwanag lang dun sa mga confidential funds na napunta sa Christmas party. Hindi naman po again, I don't want to get into the merits, pero may tanong kanina, so I'll just do the factual thing, no? Kasi syempre iba yung depensa namin, pero may tanong din kanina ang ating presiding officer kung yung pondo ba ay ginamit doon sa event mismo or doon sa mga operations para maging successful or secure yung event. At nasagot naman ng ating testigo na yung COA witness kanina, si Ma'am Del Campo, no, na ang pagkakaintindi niya is ginamit yon not for those events. Kumbaga hindi yung confidential funds yung ginamit para sa event na yun, pero for those activities to maintain or prepare or not prepare but to secure those events. But in proper time, in proper time.
Magaling nga ho yung yung ginawa doon ni Chis Escudero. Mukhang bumaliktad na si Chis eh. Kasi nga ang gustong ipalabas ni Kapunan na yung pera daw pundo sa confidential funds iginastos tungkol doon sa mga event na yon, no? May mga parang party ganon, celebration, awarding. Hindi. Ang awarding pala na yun, siguro may mga personalidad na binigyan ng award, no? Pero hindi po kinuha yung pera doon sa mga catering doon sa confidential funds. Magaling din si si Escudero that time. Kaya dapat Escudero galingan mo pa ha. Nalinaw yun ha kasi kinulayan ni Kapunan pa. Gusto niyang ipalabas na talagang ang gamit doon sa mga may Christmas party pa nga sinabi may mga meetings na mga ganun ay galing sa confidential funds pero hindi pala ho nanggagaling doon. At least malinaw tuloy We'll have to address that also para makita din kung ano talaga yung ano ba talaga ang paggamit ng confidential funds at ano yung saklaw ng pinaggamitan nito. Sir, nothing unusual with the several payments in several locations in the Philippines in one day? Well, I don't want to say now but we'll address that. We'll address that, sir. We'll Sir, address. very And we're confident that we can address that. Attorney, very last comment lang dun sa pagpili ng defense na pag-highlight ulit ng mga pangalan, Arton Paco, si John Noren dito na. Okay lang. Sa akin, I don't see anything wrong with that kasi syempre kung ikaw yung nag-represent ng ebidensya, you will use yung sa tingin mo, no, that will give the most impact. And expect that the defense will also do the same. So sa atin, wala po akong nakikitang problema doon sa ginawa ng prosecution. We just want to be objective also in that area. Attorney, nabanggit din kanina na may credit notices na kayo sa DepEd for 2023. As sinabi naman ni Del Campo na possible, pwede rin kung buksan kung may mga new evidences. Naka-ready ba kayo doon? We'll just address it when it happens, if it will happen, diba? You never know what can happen nowadays. So sa atin naman, ready naman i-address yan. I think with this impeachment trial kasi rin, no, with the prosecution and the defense presenting its evidence later on, you will also get a better picture kung ano ba talaga yung mga depensa namin, ano ba talaga yung mga rason kung ba't sinasabi namin na walang pagwawaldas na ginamit, na nangyari sa paggamit ng confidential funds. So, yun lang po, hintayin na lang po siguro natin. Mantakin nyo yan ha. Wala pang dilatag ang depensa ng mga ebidensya, no? Dito sa mga okasyon ng mga hinayupak na buhaya, panalo na tayo. Mismong mga witness ng prosecution, silang nagpapatunay na lahat ng mga yan, mga findings nila ay pwede pang iapila. So wala pang penal na desisyon patungkol dito. So mas malinaw tuloy na yung 125 million na hinahanap nila ay yung notice of disallowances pala 73 million na lang. Panalo po tayo dito, naka-score ang depensa sa pangunguna ni Attorney Christine Ferrer. Barado si Kapunan. Ito yung maganda bukas. Kung paano i-cross-examine ni Attorney Christine Ferrer itong si Tabatchinching. Mabuhay po tayong mga Pilipino. Pa-like, pa-share, pa-subscribe. At siyempre, bago po natin wag nyo muna skip ang video. Pasalamatan po muna natin itong mga kaibigan natin na patuloy na sumuporta sa Bisdak Pilipinas. Jem, Jane, maraming salamat sa pakulay. Ma'am Lovelyn Sibukawa, thank you so much. Ma'am Evangeline Ligaspe, maraming salamat po sa inyo. Super thanks po yan. Mabuhay po tayong mga Pilipino. Panoorin po ninyo kaming Berada Boys sa Berada Aguila YouTube channel after po ng impeachment trial. Pero pag walang impeachment trial, 2:00 po mag-umpisa po tayo. Maraming salamat po. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak
sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban, boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan, sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa. Gising ang diwa, sa vlog mo may pag-asa.